Si Zildjian Parma ay isang miyembro ng Team Payaman mula sa taong 2022 hanggang sa taong 2023 at una siyang sumikat sa isang video ni Kong TV na pinamagatang Jet Plane. Sa video ito makikita natin na nag-aabang siya kanila Kong sa labas at pagkatapos kinantahan ni Zildjian sila Kong ng Endless Love. My first love, your every breath that I take. Ngunit kung gaano kabilis sumikat si Zild, ganon naman din ito kabilis bumagsak. Hi, ako si AC at sa video nito tatalakayin natin ang satisfying downfall ng one of the most hated members ng Team Payaman. Mula sa kanyang pagsikat, mga ginawa niyang issue hanggang sa mga reason kung bakit siya pinalayas mula sa Team Payaman. Nang dahil sa talento ni Zild sa pagkanta, naantig nito ang leader ng Team Payaman na si Kong TV. At dahil dinaliw sila sa kanyang ginawa habang ito ay pinapakanta. Isa lang ang ating lahi. Isa lang ang ating lipi. Kaya napagpasyahan ni Kong na bigyan ng chance si Zild at pinakanta niya ito ng Living on a Jet Plane habang nakaupo sila sa loob ng sasakyan. Oh, my bags are packed, I'm ready to go. Ang kung saan naman ginawa din itong regalo ni Kong para kay Mamita dahil ito ay aalis na sa Team Payaman. Tell me that you wait for me. At kahit na malungkot ang episode na ito dahil sa pag-alis ni Mamita, marami namang mga fans ang nabuhayan dahil kahit na papaano, mayroon naman ding pumalit sa pwesto niya sa loob ng Team Payaman. For the first few months, Team Payaman welcomed Zildjian sa loob ng Payamansyon at makalipas lamang ang isang buwan sa loob ng Payamansyon with the help of Kong TV, nagkaroon na kaagad ito ng kanyang sariling kanta ng pamagat ay Ligaw Tingin. Laking suporta din ng kanilang mga fans kay Zildjian dahil sa wakas ay naging miyembro na ito ng Team Payaman. Nasa mabuting grupo ka na Zild, huwag mo sayangin ang pagkakataon na meron ka. Bagkus, ibahagi mo ito sa iba. Grabe! Sobrang blessed mo to have Kong TV in your life. Huwag sayangin ang pagkakataon. Be grateful, stay humble, and God bless your journey to success, Zild. Pero little did they know na hindi lamang talento sa pagkanta ang dadalhin ni Zildjian sa loob ng Team Payaman, kundi dinala din pala nito ang iba't ibang mga issue na pwedeng makakasira sa imahe ng Team Payaman. Noong July of 2022, isang buwan lamang ang nakalipas pagkatapos makilala ni Kong si Zild, ay marami na kaagad dumating na mga blessings patungo sa kanya. Nakatira na siya sa loob ng Payamansyon, nabigyan ng oportunidad para tumugtog sa loob ng Wish Bus at magkakaroon na sana ito ng kanyang sariling music video. Sa panahon ding ito, sinabihan daw ni Zildjian si Kong na nagkakagusto daw siya sa kapatid ni V na ang pangalan ay si Yiv. Putang ina, anong ginagawa mo? Ha? Sabi ko. Ba't mo pinapanood dyan si Ib? Crush ko dati. Ha? Putang ina, may hotdog na naman yung kinakain mo. Makalipas ang ilang linggo, ay sinimulan na kaagad ni Kong ang pagpaplano kung ano ang mangyayari sa loob ng music video. Kailangan sa music video, dun pa lang sila unang magkita. Di mo talaga sila nakikita? Oo. Parang aldab. Kinabukasan agad, sinimulan na nga nila ang pag-shoot sa music video ng Ligaw Tingin. And everything was perfect. Nagkukulitan pa nga sila at nagtatawanan habang ginagawa ang music video. Putang ina, sabi ko na nga ba. So, paano nagka-hotdog dito? Sino nagpaluto niyan? But just when everything was going according to plan, may biglang nalaman si Kong tungkol kay Zild na kung saan nagresulta ng pag-cancel at hindi pag-release ng kanyang music video. Kailan po Ligaw Tingin music video? Hindi pa tapos yung full band version. Pero di ko alam kung ilalabas ko pa. Kasi nung time naman na sinut yung music video ng Ligaw Tingin, hindi kasi ako naikialam sa buhay ng bata eh. Pero alam ko, wala talagang girlfriend si Zild. So meron kasing one time na nabanggit niya dito sa akin. Off-cam to nabanggit niya sa baba. Nabanggit niya sa akin na, "Oy, asan pa si Ibe? Kasi siya, kaya pala nandito, may motibo ka." Ginanong ko siya, naalala ko. Kaya siya parang tumatak sa isip ko. Ngayon, parang pangit na ilabas yung music video gano'n, tapos hindi ko alam. May jowa siya. Sobrang disappointed si Kong nang malaman niya na sa panahon pala na sinushoot nila ang music video ng Ligaw Tingin ay mayroon na palang girlfriend si Zild. At kahit na may girlfriend na ito, gusto pa rin ni Zild na si Yiv ang magiging partner niya sa kanyang music video. At
At hindi lamang si Kong ang disappointed, kundi ang mga tao din na sumusubaybay sa kanila. Yung salita ni Kong TV, nanghihinayang na may pagkabwisit. Katanga ni Zild, sayang yung big break na binigay ni Kong sa kanya. Ngunit kahit na gano'n ang nangyari, hindi na lang nakialam si Kong sa love life ni Zild at napagpasyahan na lang niya na i-cancel ang music video. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang mga issue na ginawa ni Zild sa loob ng Team Payaman. Noong September of 2022, 3 buwan lamang matapos niyang kinantahan si Kong, paunti-unti nang lumalabas ang tinatagong ugali ni Zild na hindi nagustuhan ng iilang mga miyembro ng Team Payaman. Sa panahong ito, maliit lamang na issue ang nagagawa ni Zild, gaya ng pag-ubos ng hotdog na para sana sa anak ni Juniboy na si Mavi. Kagabi nagluluto ng hotdog, yung mga cocktail ng tender juice. Gusto mo ubos ng hotdog ni Bobby? Kaya pala nagagalit ako madala, siya pala kumukuha ng mga hotdog. At iilang mga beses na hindi siya naguhugas ng plato at hinahayaan lamang niyang nakabukas ang tubig sa gripo. Sino ka Ayan, dyan? isa pa yan yung naririnig nyo kumakanta. Dapat meron yan dyan. Sino? Sampu yan Gawin mo 20 yung pangalan niya dyan. Kakaluto ng hotdog. Kahit maliit lamang ang mga issue na ito, hindi pa rin natin may tatago na wala pa rin karapatan si Zild gawin ang mga bagay na ito. Dahil unang-una sa lahat ay bagong-bago pa lamang siya sa loob ng Payamansion. At pangalawa, hindi naman talaga siya kamag-anak nila Kong para gawin niya ang lahat ng ito, na para bang inaabuso na niya ang pagtulong ni Kong sa kanya, na kung saan naman naglabas din ng pahayag ang mga fans ng Team Payaman dahil sa ginawa ni Zild. Zild, sana mabasa mo to. Hindi ka na bata, alam mo naman ang dapat mong gawin, lalo na kung nakikisama ka sa isang bahay. Maswerte ka at nabigyan ka ng ganyang opportunity, huwag mong abusuhin. Grabe Zild, kabago-bago pa lang sa Team Payaman, pero kung makapagsayang ng tubig konting galang naman. Akala mo talaga madaling magbayad ng tubig, pero kahit na gano'n ang nangyari, ginawan pa rin ni Kong ng paraan at sinabihan niya ang kanyang kapatid na si Pat na wag na lang i-upload ang video para hindi na magka-issue si Zild. Kinausap ng daddy kong, si Ate Pat, na huwag nang i-upload yung video yun kasi nga masisira ako. Pero I don't know kung ayun naging usapan nila. Ngunit makikita naman natin na things didn't end well dahil sa huli, in-upload pa rin ito ni Pat sa kanyang YouTube channel. After that, wala na masyadong issue na nangyayari sa kanya and things are starting to get better. Not until nung dumating ng araw na pinanganak na ang baby ni Kong at V nang bigla na lamang nagbago ang lahat. Makalipas ang ilang mga linggo pagkatapos ipanganak ang baby nila Kong at V na si Kidlat, unti-unti nang napapansin ng mga tao na hindi na nagpapakita si Zild sa kanilang mga vlogs. Kaya nagresulta ng pagtanong nila kung ano na nga ba ang nangyari kay Zild at bakit nga ba hindi na siya nagpapakita sa mga videos ni Kong TV. After that, people really never cared anymore. At pagkatapos ng mahigit 1 taon, ay kinalimutan na nila si Zild. Ngunit nung dumating na ang panahon na paunti-unti na siyang nakakalimutan ng mga tao, he uploaded a Q&A video to explain everything that happened. What is the main reason ba't nawala ka sa TP Fam bukod sa nag-aksaya ka ng tubig? Ayun, talaga, ngayon ko pa lang ito masasagot. Hindi naman talaga naging issue yung pag-aaksaya ng tubig. Seryoso yun, walang issue doon. Pero hindi yun yung naging rason kung ba't ako hinatid pa uwi. Hindi siya pinalayas kasi hinatid ako pa uwi ng Albay. And naging rason ay, syempre, una, yung pag-aaral ko. And despite Kong telling him na wag na maglabas ng kanyang pahayag, huminto muna sa pag-upload sa social media at bumalik na lamang muna siya sa kanyang pag-aaral, napagpasya ni Zild na hindi pakinggan si Kong at pinatuloy niya ang pag-post ng kanyang Q&A. Tinanong ko sa kanya, sabi ko, Dad, ano yung magagawa ko dito? Kasi grabe na yung bashing, pati pamilya ko, nadadamay na. Ang sabi niya sa akin, huwag mo lang silang intindihin. Dire-diretso ka lang. Na kung saan naman binanggit niya ang mga rason kung bakit wala na siya sa loob ng Team Payaman. He stated na, nasanay kasi ako na yung attention noon, nung wala pa si Kidlat, nasanay ako na yung attention ni Daddy Kong ay nakatuon sa akin. Yun yung naramdaman ko kay Kidlat. Sabihin nyo nang mababaw ako, pero siloso po talaga akong tao. Pasensya na kayo. Nasanay ako na yung attention ni Daddy Kong nakatuon sa akin. Yun yung nararamdaman ko kay Kidlat. Sabihin nyo nang mababaw ako, pero siloso talaga akong tao. Nang dahil sa pinost niya na video, maraming mga tao mas nagalit pa sa kanya at ginawa niya lamang siyang katatawanan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ni Kong ang tulungan ka. Promise. Buti solid si Kong, hindi na nagsalita, baka lalong masira to. Makikita din natin na maraming mga members ng Team Payaman ang ayaw talaga sa kanya. Ngunit hindi lang nila ito masabi, kaya dinadaan na lamang nila ito sa pagpaparinig. Sino ang pumupunta sa compound kahit hindi naman invited? Sino? Ha? Sige, Chino. Sino? Ako?
Makalipas ang lahat ng issue na ito, ay pinauwi na siya nila Kong sa Albay para tapusin daw ang kanyang pag-aaral. Ngunit kung sa tingin nyo na dito na nagtatapos ang lahat ng issue ni Zildjian, nagkakamali kayo. Makalipas lamang 1 taon pagkatapos siyang paalisin sa Team Payaman, mayroong biglang nangyari na kinagulat ng maraming mga tao. Yun ay dahil habang nagbabakasyon sila Kong at ang Team Payaman sa Albay, bigla na lamang sumulpot si Zildjian kahit hindi naman siya iniimbita. And instead na si Kong ang makakasalubong niya sa kabutihang palad, ay si Chrissy at Chino ang una niyang nakita. Kaya nagresulta ng pagsermon sa kanya kung bakit pinipilit niya pa rin daw isiksik ang sarili niya kanila Kong, even though Kong doesn't want anything to do with him anymore. Inaapuyan mo yung mga tao eh. Anong dating dyan? Na okay kayo ni Kong, na okay lang yung mga nangyari. Tapos ang pagkakataon yan, hindi yan kasi nagtatrabaho dyan, nagbabakasyon ng pamilya. Ngayon nakalive ka. Pag nakita ka nila Kong, tapos nakalive yung mga reaksyon nila, sabihin natin hindi ka nila masyado in-entertain. Ang bashing yung pag-gusto ka nila Kong. Grabe naman hindi ka na nansisikulo. But kaya po, ang sabi ko lang, para po malaman nila na dito pa rin ako naghihintay. Pagdating nila dito, titigil ko kung live ka. Ano punto mo dyan? Anong punto na paghihintay mo dyan? Sige nga, para makausap ko sila. Gusto ko ba nila kausap? Hindi po sigurado, pero sana. Wala kasing ginagawa yan sa Bicol, kundi nagbabakasyon at nagsispend ng time, quality time, doon sa pinagsiselos sa mga anak nila. At tapos ang dating dyan, matapos ko na, hindi kayo nakikita, maaawak ang mga tao. Minimimit mo yung mga tao eh. Ang dating, martir ka, kawawa si Kulob. Kanina pa dyan sa labas, hindi makita si Kong, nahamugan na. Yung Kulob naging hamog. Hindi na ganun talaga, pinapalino ko sa kanila na wala lang akong balak na pag kinausap ko sila na tanong sila kung pwede ka bumalik. Wala po akong gusto madagal na. Wala po gustong gano'n na mangyayari. Makausap ko lang sila. Wala na talaga itong wala na itong gagawin ko. Ako, nagsasabi ako sa'yo, hindi ako nagpapaalam sa kanila, pero ako na nagde-designate sa sarili ko na maging representative nila. Ang sinasabi ko sa iyo, walang Team Payaman ang magsasabi sa iyo nito. Gusto mo nila, lisayan mo ng kita ng live. Hindi dito sila. Kinausap kita ng personal at maayos eh. Nung Hydro last year eh. Yung mababait yung mga tao, pero pag ayaw nila, ayaw nila. Para saan pa ba? Ano gawin mo magsusunod? Napatawad ka na ng mga yan. Pero hindi na. Tumigil ko sa tawad tayo na gawa na hindi na tayo mababalik sa dati. Tumigil ko sa mga chin. Gusto ko lang talaga sila ng kausap. Yan naman ako. Yun lang po. After po nito, wala po wala. Ikaw bahala. Dahil ako, ang taong talagang hayop sa kasikatan, hindi talaga tigil yan. Kaya naman nagmumukha na lamang siyang tanga dahil kahit ayaw na ng mga miyembro ng Team Payaman sa kanya, ay gumagawa pa rin talaga siya ng paraan para mapansin siya ng mga tao, chasing that fame and clout that he once had. Kinabukasan ay gumawa siya ng video to clarify everything that happened sa gabing iyon. Ngayon, ito na po yung side ko na papaliwanag ko sa inyo kung ano po talaga yung nangyari kagabi. So, galing ko ako hapon ng Tabaco dahil may pinuntahan ako. And after that, may pupuntahan ulit ako pag uwi ko ng Pulangi. And sa mga kaibigan ko na tumawag sa akin na sinabi sa akin na nasa ligaw daw si Kuya. Sa akin, kasi before pa sila pumunta ng Bicol, talagang plano ko na kung sakaling magkaroon ng chance na mangyari to o magkaroon ng chance na malapit lang ako sa kanila, why not take the risk, kumbaga. Ang gusto ko lang naman ho kasi, after kasi ng issue, hindi ho kami nagkausap. Gusto ko lang po ipaliwanag na hindi ho lahat ng sinabi ko dun sa Q&A is ito. Kinailangan ko gumawa ng issue para ho hindi ho ako makalimutan ng tao. Kinailangan ko pong gumawa ng issue para hindi po ako makalimutan ng tao. Sa tingin mo, tama pa ba yung ginagawa mo, bro? Tama ka na, matuto kang lumugar at makisama. Please lang ayusin mo yung sarili mo. He then created 4 more videos para i-clarify ang iba pang mga kumakalat na issue na kung saan sinabi niya sa latest apology video niya na hindi na daw niya gagamitin ang pangalan na Kulob, kundi ang tatawagin na daw natin sa kanya ay Kid Oragon. Kalimutan na ho natin ang pangalan Kulob dahil nakita ko sa mga suggestion nyo
na ayaw nyo nang marinig yung pangalan na yun. So from now on, pwede nyo po akong tawagin Kid Oragon. Po yung tawag ko sa akin noon and gusto ko i-adapt nyo yun. At tawagin nyo rin ako sa pangalan yun. YouTubers then shared their thoughts patungkol kay Zild and stated na ang pangalan ay pangalan lang. Wala may pakialam ng tao kung ano yung pangalan mo. Pero ano yung laman ng pangalan na yun? Ano yung naaalala nila pag sinasabi nila yung pangalan na yun? Ngayon, kung ikaw mismo, kahit ilang pangalan na ipalitan mo, Kid Dragon ka man o Butikid, ikaw mismo na paglalagyan ng pangalan na yun ay hindi magbabago. Wala lang din lahat yan. Kaya kahit na ano pa man ang ipalit mo sa pangalan mo, nang dahil sa mga issue na ginawa mo sa Team Payaman, people will only remember you bilang isang tao na gagawin ng lahat para lamang magkaroon ng issue at sumikat ulit sa social media.